Sa isang malayong lupain, isang nagmamay-ari ng gilingan ang may 3 anak na lalaki. Nang mamatay ang ama, pinamana niya sa panganay at gitnang anak ang gilingan at sa bunsong anak ang pusa. Naiinis ang bunsong anak dahil di tulad ng kanyang mga kuya, imposible para sa kanya na makamit ang mga pangarap sa nakuhang pamana. Tumingin siya sa pusa at tinanong ang sarili, "Ano ang magagawa mo sa isang pusa? Ni hindi mo ito makakain." Ngunit biglang may isang di inaasahang nangyari. Ang pusa ay sumagot, "Maling-mali ka po tungkol sa akin. Maaari akong maging mas mahalaga kaysa sa inaakala mo." Natigilan ang binata nang makita ang pusa na nakakapagsalita. Ano? Paano? Posible ba? Kung bibigyan mo ako ng isang sako na walang laman, isang sombrero at isang pares ng bota, ipapakita ko sa'yo. Naisip ng binata na kung kaya ng pusang ito na makipag-usap, malamang alam din ito ang kanyang sinasabi. Sige, tignan natin kung ano magagawa mo. Binigay ng binata ang lahat ng hiniling ng pusa. Sinuot ng pusa ang sombrero, pati ang mga bota, at pumorma sa harap ng salamin. Pagkatapos ay nagsako siya ng isang bungkos ng letsugas at isang karot, saka umalis. Pagdating niya sa kakahuyan, binuksan niya ang sako at iniwan sa lupa. Hindi nagtagal, napansin ng isang kuneho ang sariwang amoy ng mga gulay. Upang makakain ng letsugas at karot, pumasok ang kuneho sa sako. Mabilis na binalikan ng pusa ang sako. Mahigpit niya itong tinalian at nakulong ang kuneho sa loob. Sa halip na isauli ang kuneho sa may-ari nito, dinala niya ito sa kastilyo. Sinabi niya sa mga bantay na nais niyang handugan ang hari. Pagkakita sa isang pusa na nagsasalita at may suot na sombrero at bota, pinayagan nilang makausap nito ang hari. "Kamahalan, may handog po sa inyo ang prinsipe ng Carabas." "Ang aking amo, ang prinsipe ng Carabas, ay nanghuli ng kuneho para sa inyo." Nalugod naman ang hari sa regalo. Mula noon, patuloy na naghahandog siya sa hari ng mga nahuhuling hayop. At nakilala siya bilang si Pus na Nakaboots. At di nagtagal, naging usap-usapan sa kaharian ang tungkol sa kabutihang loob at kayamanan ng prinsipe. Sa pagdaan ng mga araw, lalong nagiging interesado ang hari, kaya isang araw, tinanong niya si Pus, "Bata pa ba ang iyong prinsipe?" "Opo, bata pa at napakagwapo." "Mayaman ba siya?" "Napakayaman po, kamahalan. Malugod niya po kayong iniimbitahan sa kanyang kastilyo." Natuwa ang hari at reyna na sa wakas ay makikilala na nila ang mapagbigay na prinsipe. Kung totoo ang sinabi niya, sa palagay ko ay matatagpuan na natin ang perpektong asawa para sa ating anak at angkop na prinsipe para sa ating kaharian. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan ni Pus na ang hari at reyna ay nasa bayan kasama ang kanilang anak na babae. "Ito na ang araw na pinakahihintay ko." Tumakbo siya diretso sa kanyang amo. "Kailangan na natin pumunta agad sa ilog. Halika na, dali." Hindi maintindihan ng binata ang nangyayari, pero sumunod lang siya sa sinabi ni Pus. Pero anong gagawin natin dito? "Lalangoy po." Lalangoy? Pero hindi ako marunong lumangoy. Di mas mabuti nga na hindi. Hubarin mo ang damit mo at lumusong ka na sa ilog. Magtiwala ka lang at di mo ito pagsisisihan. Ginawa ng binata ang sinabi sa kanya at lumusong sa ilog. Tinago naman ni Pus ang damit ng binata sa likod ng palumpong. Nang dumaan ang karwahe ng hari malapit sa ilog, tumakbo si Pus sa kanila na sumisigaw. "Tulong! Tulong! Ang amo kong prinsipe, nalulunod siya." Agad na pinadala ng hari ang kanyang mga tauhan sa ilog.
Habang inililigtas ng mga tauhan ang binata, ipinaliwanag ni Pus sa hari kung paano kinuha ng mga magnanakaw ang mga damit ng kanyang amo. Inutusan ng hari ang isa pang tauhan. Dalhin sa prinsipe ang pinakamagandang damit na mayroon tayo. Ang binata ay nagmukhang tunay na prinsipe sa kanyang bagong damit. Habang naglalakad siya patungo sa karwahe ng hari, tinitingnan siya ng prinsesa at ng reyna. Lumapit ang binata sa hari at yumukod sa harap niya. Maraming salamat po sa inyo. Ang prinsipe ng Carabas ay malugod kayong inaanyayahan sa kanyang kastilyo, aking hari. Mauuna na po ko upang ihanda ang lahat. Nagmamadaling umalis si Pus. Hindi talaga maintindihan ng binata kung bakit tinawag siyang prinsipe ng Carabas. Pero naisip niya na baka may pinaplano si Pus, kaya tumahimik na lang siya. Agad namang umibig ang prinsesa sa gwapong prinsipe na ito. Habang tumatakbo si Pus papunta sa kastilyo ng isang higante, sinabihan ni Pus ang mga magsasaka na nagtatrabaho doon. Parating na ang hari. Kung tatanungin niya kayo, sasabihin niyo na ang lupaing ito ay pagmamay-ari ng prinsipe ng Carabas. Dahil kung hindi, paparusahan niya kayo. Habang tumatakbo si Pus na nakaboots, sinasabihan niya rin ang lahat ng makakasalubong. Kaya sa pagdaan ng karwahe ng hari, lahat ng tao ay pare-pareho ang sinasabi dahil sa takot. Nagulat ang hari na ang prinsipe ang nagmamay-ari ng napakalawak na lupain at ikinasiya niya ito. Samantala, narating na ni Pus ang kastilyo ng higante at kinatok niya ang pinto. Maingay na bumukas ang pinto. Nagulat ang higante sa isang pusa na nakabota at nakasombrero pa. Lalo pang nagulat ang higante nang magsalita si Pus. Magandang araw, kamahalan. Sino ka at anong ginagawa mo sa aking kastilyo? Sinimulang ipatupad ni Pus ang kanyang plano. Kasi ipapaliwanag ko po, kamahalan. Ako ang tapat na lingkod ng hari. Sinabi ng hari ang tungkol sa iyong kamanghamanghang mga kakayahan sa mahika. Oo, totoo yan. Halimbawa po, kaya mo daw magbagong anyo at maging malaking leon. Oo naman. Napakadali kaya niyan. Gamit ang kanyang mahika, ang higante ay naging isang malaking leon. Natakot si Pus, kaya napatalon siya ng mataas. Okay, tama na po. Nagbalik anyo ang higante sa kanyang normal na sarili. Ang galing mo. Pero pupusta ako na imposible para sa'yo na maging maliit na hayop. Tama ba? Anong masasabi mo? Anong imposible? Kaya kong maging kahit anong hayop. Teka, kaya mo bang mag-anyong maliit na daga? Sa lakas ng tawa ng higante, nahirapan si Pus na manatili sa kinatatayuan niya. At ang higante, gamit ang kanyang mahiwagang lakas, ay naging daga. Nang makita ang higante na naging daga, mabilis na dinakma ni Pus ang daga. At sa isang subo, napatay niya ang higante. Samantala, dumating na ang karwahe ng hari sa kastilyo ng higante at nagmamadaling sinalubong ni Pus ang hari. Kamahalan, handa na po sa inyong pagdating ang kastilyo ng prinsipe ng Carabas. Tuloy po kayo, kamahalan. Ang hari, ang reyna, ang prinsesa at syempre ang binata, napatingin sila sa kastilyo ng may paghanga. Habang papasok sila sa kastilyo, nagtanong ang reyna sa binata, "Mahal kong prinsipe, may asawa ka na ba?" Wala pa po, kamahalan. At kung papayag kayo na pakasalan ko ang inyong magandang anak, pinapangako ko na magiging maligaya siya. Isang malaking piging ang pinahanda ni Pus sa kastilyo ng higante. At
Ang prinsipe at ang prinsesa ay umibig sa isa't isa. Di nagtagal, ikinasal sila. Kita mo na? Sabi ko sa'yo, magiging mahalaga ako sa'yo. Patuloy namang naging matapat na lingkod ng prinsipe si Puss na naka-boots. Sama-sama silang namuhay ng marangya at malusog.